Magandang umaga po, Binibining Grace, Binibining Carmena, at Binibining Ara. Magandang umaga mga kaklase. Bago magsiupo ang lahat, kunyari isaayos muna ang mga upuan sa tamang pagkat ng pera at kapag may nakita kayo mga basura sa ilalim ng inyong upuan ay kunin ito. Maaari na kayo magsiupo. Maaari na kung malaman kung sino ang lumipas sa ating klase ngayong umaga? Wala po. Sigurado kayo? Opo. Okay, pero bago tayo magsimula ay nais ko munang malaman ninyo ang ating mga alituntunin. Basahin ang unang alituntunin. Makinig ng mabuti. Huwag maingay. Itaas ang kamay kapag gustong sumagot. Makiyahok sa mga gawain. Okay, di ba meron ako ibinigay sa inyo na takdang aralin? Maaari niyo ba itong ipasa sa harapan? Tapos na po. Tapos na? Okay, bago tayo magsimula ay nais ko munang magtanong sa inyo kung ano ang ating tinalakay ng nakaraang araw. Sino ang nakakaalala? Jurisha? Baby, ang lalaki po natin ng araw-araw ay pagsagot sa mga tanong na hinggang or nabasa ng alamat. Okay, magaling. Bigyan na limang palakpak si Jurisha. At dahil dadako tayo sa ating panibagong talakayan ngayong umaga, syempre meron tayong bagong layunin na dapat makamit. Para sa ating layunin, basahin. Pagkatapos ng 50 minutong talakayan, ang mga mag-aaral na baitang anim pangkat sila ay inaasahan na ilalarawan ang tauhan batay sa nagdamit ito at tagpuan sa binasang kwento. Okay, willing pa kayo na tulungan kami upang makamit natin ang ating layunin ngayong umaga? Opo! At dahil dyan, magsisimula na tayo sa ating unang gawain. Handa na ba kayo? Opo! Handa na talaga? Opo! Okay. Opo. Okay, para sa una, meron akong kwento dito. Meron akong ikwento sa inyo na pinamagatang ang kwento ni Juan Tabal. Handa na ba ang lahat? Opo! Okay, yung kwento ko sa inyo. Handa na ba ang lahat? Opo! Ready na? Ready na? Okay. Ang kwento ni Juan Tabal. Sa isang maliit at payak na layon, may isang tamad na lalaki na nagngangalang Juan. Kilala siya sa buong nayon bilang si Juan Tabal dahil sa kanyang katamaran. Isang araw, habang naglalakad si Juan sa paligid ng kanyang bahay, may nakita siya na isang malaking puno na mayabas na sagana sa mga bunga. Nagutom si Juan na makita niya ang mga malalaking mayabas sa puno. Sa halip na magsumikap at magtrabaho para makuha ang mga bunga, nagpasya si Juan na umupo na lamang sa ilalim ng puno at maghintay na magsarap ang mga mangga. Sinabi niya sa kanyang sarili, "Mas mabuti maghintay na lang ako kaysa magpawis." Nakaupo si Juan sa ilalim ng puno ng maraming oras, ngunit wala pang bunga ang bumagsak. Napagod siya at nakatulog sa ilalim ng puno. Pagkagising niya, wala pa rin bunga na bumagsak. Dahil sa kanyang katamaran, naisip si Juan na subukan ng isang ibang paraan para makuha ang mangga. Hinanap niya ang pinakamalaking bato na maaari niyang itapon sa puno. Ngunit sa halip na makuha ang bayabas, napunit lang ang mga sanga ng puno at nabasag.
Hatiin ko kayo sa dalawang pangkat. Ito ang una at ito ang pangalawa. Ang bawat pangkat ay bibigyan ko ng magkaiba-ibang gawain. Bibigyan ko kayo sa gawain ito ng 5 minuto upang tapusin ito. Naintindihan ba? Opo. Pero bago ang lahat, magbasa muna tayo ng kwento. Handa na ba kayo? Opo. Mahusay. Ito ang kwento ng magkakaibigan. Masayang naglalakad pauwi mula sa paaralan ang magkakaibigan. Sila ay nagkwentuhan at nagtatawanan. Habang nasa daan, may napansin silang isang asong nakatingin sa kanila. Napahinto si Sian. Nanginginig siya sa takot, samantalang ang kanyang mga kaibigan ay mabilis na nagsitakbuhan. Aray! Anong nangyari sa iyo, Loy? Nakagat ka ba ng aso? May pag-alalang tanong ni Vince. Hindi! Umiyak na sagot ni Loy. Nasugatan ang tuhod ko. Nadapa ako. Kung hindi sana ako tumakbo, ay hindi ako nadapa. Pagsisisi ni Loy. Huwag kang umiyak, Loy. Kaya mo yan. Maliit na sugat lamang lang yan. Ikalakas nito ang loob ng kaibigan. Tinulungan nila at sinamahang pauwi. Inay, narito po ako. Naku, anong nangyari sa iyong anak? Nabigla ang ina sa nakitang dugo sa tuhod nito. Alala-alala ang nanay ni Loy sa nangyari. Ginamot ang anak at pinagsabihan huwag na muling tumakbo para hindi masugatan. Nagustuhan niyo ba ang kwento? Opo. Okay, ngayon, darako na tayo sa inyong pangkatang gawain. Sa unang pangkat, ganito ang gagawin. Pakibasa ng panutot. Basahin at unawain ang maikling kwento. Ilarawan ang tagpuan sa kwentong binasa. Naiintindihan niyo ba ang inyong gawain unang pangkat? Opo. Mahusay. Ngayon naman sa pangalawang pangkat. Pakibasa. Basahin at unawain ang maikling kwento. Ilarawan ang mga tauhan batay sa damdamin nito. Naiintindihan niyo ba ang mga gawain? Opo. Okay, maaari kayong pumunta sa lab at simulan ito. Pangalawa. Close. Maaari niyo bang tulungan ang inyong representante? Gusto ko lang ipaalala sa inyo, pangkatang gawain ay meron tayo pamantayan kapag pagganap. Ilalaman, 20 points, presentasyon, 15, operasyon, 10 points, takdang oras, 5 points, kabuuan, 15 points. Tapos na. Husay. Ngayon, titignan natin ang sagot ng unang pangkat. Tatanungin ko ang pangalawang pangkat kung ito ba ay James, maupo ka ng maayos. Okay. Tatanungin natin ang pangalawang pangkat kung tama ba ang sagot ng unang pangkat.
Mahusay. Ngayon, sa lahat ng sumagot, bigyan niyo yung sarili ng 5 palakpak. Ngayon naman, tayo ay dadako sa susunod na gawain at tawagin ko na Pilipinong Araw. Magandang umaga muli sa inyo mga mag-aaral. Ngayon, dahil tapos na tayo sa ating nila Pilipini, ay magkakaroon kayo ng individual na pagsusulit. Handa na kayo? Opo! Narito ang panuto. Basahin mo mabuti ang kwento at ilarawan ang damdamin ng tauhan at tagpuan nito. Isulat ang iyong sagot sa pamamagitan ng concept map sa isang buong papel. Anong nakikita niyo dito? Concept map! Mabuti. Ngayon, meron ako kwento dito. Ang